Nagsisimba lang naman tayo tuwing araw ng linggo dahil obligasyon. Mas maganda kung kahit hindi obligasyon, sumimba tayo ng sumimba. Mas maganda araw-araw sumisimba tayo dahil gusto nating magpasalamat sa Panginoon sa pagliligtas. Gusto nating masaksihan araw-araw ang pagtubos sa sangkatauhan. Mas malalim na kahulugan. Yun yung sinasabi ng ating Panginoon. Hindi lamang sa utos, hindi lamang sa mga obligasyon. Tumutupad tayo sa mga utos dahil dinidikta ito ng ating puso sa gabay ng banal na Espiritu Santo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalain na naparito ako para pawalang bisa ang batas at mga propeta. Naparito ako hindi para magpawalang bisa, kundi upang magbigay karapatan. At talagang sinasabi ko sa inyo, habang hindi nagbabago ang langit at lupa, hindi mababago ni isang kudlit o kuwit ng batas. Lahat ay matutupad. Kung may lumabag sa pinakamaliit na ipinag-uutos ng batas at magturo ng ganoon sa mga tao, ituturing din siyang pinakamaliit sa kaharian ng langit. Ngunit kung may magsasagawa at magtuturo ng mga ito sa mga tao, magiging dakila siya sa kaharian ng langit." Isang mapagpalang araw mga kapatid, nawaan sumaating lahat, maulan at malamig, masarap matulog. Narinig natin sa ating Panginoon sa Ebanghelyo ngayon, pinagbibintangan siya ng mga Hudyo na pinawawalang bisa niya ang kautusan ni Moises. At sinabi niya, hindi ko pinawawalang bisa, kundi tinutupad ko. Ako ang katuparan ng kautusan. Kasi ito si Jesus kasi talagang yung kanyang pagtupad sa kautusan ay medyo radikal. Noong una nga sinabi ng ating Panginoon, hindi akma ang bagong alak sa lumang sisidlan. Ang sinasabi dito ng Panginoon ay yung lumang kaisipan, yung lumang paniniwala ay hindi akmang ilagay itong mga bagong, hindi tatanggapin itong mga bagong aral. Yung nakaditini ka na doon sa kautusan sa lumang tipan, kapag nilagay mo yung bago ay medyo hindi matatanggap ng mga makaluma. Kaya ganito yung kaisipan ng mga tao noon. Nakikita kasi nila si Jesus, halimbawa, kumakain sila nang hindi na naghuhugas ng kamay, itong mga alagad, ay may spiritual meaning yun para sa kanila. Kaya sinabi ng ating Panginoon ay hindi ang pumapasok sa bibig ang nagpapadumi sa mga tao, kundi ang lumalabas. At hindi ako naparito, yun sa gospel ngayon, sabi, hindi ako naparito para ibahin ang kautusan, kundi tinutupad ko ito. Siya yung kaganapan ng kautusan. Kaya nga, nagpakita ang Diyos Ama sa anyo ng burning bush, tapos andun din si Elias at saka si Moises. At kasama naman ni Jesus ang tatlong alagad. Sumisimbolo iyon na si Jesus ay yung kaganapan ng lumang tipan. Si Moises ang mga utos, simbolo ng utos, at si Elias naman ay simbolo ng mga propeta. Nagpapatunay na si Jesus ang kaganapan ng mga hula sa lumang tipan. Hindi sapat na basta na lang sunod ng sunod sa utos. Mas maganda kung sinusunod natin ang utos ng may pagmamahal. Halimbawa ay sinasabi nga ng utos na huwag kang papatay, huwag kang papatay. Oo, hindi ka nga pumapatay, pero ang loob mo ay punong-puno ng galit at hinanakit sa ibang tao. Nagkakasala pa rin tayo. Yun yung mga katuparan ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi niya binabago, itinutupad niya. Hindi sapat na tupad lang tayo ng tupad sa mga pinag-uutos. Dapat nating beyond, mas malalim dun sa pagtupad. Bukal sa ating puso. Yun nga yung naging halimbawa. Pinag-uutos na magsimba tuwing araw ng linggo. Nagsisimba lang naman tayo tuwing araw ng linggo dahil obligasyon. Mas maganda kung kahit hindi obligasyon, sumimba tayo ng sumimba. Mas maganda araw-araw sumisimba tayo dahil gusto nating magpasalamat sa Panginoon sa pagliligtas. Gusto nating masaksihan araw-araw ang pagtubos sa sangkatauhan.
mas malalim na kahulugan. Yun yung sinasabi ng ating Panginoon. Hindi lamang sa utos, hindi lamang sa mga obligasyon. Tumutupad tayo sa mga utos dahil dinidikta ito ng ating puso sa gabay ng banal na Espiritu Santo. God bless us all. Amen. Kumusta ka, kaibigan ko? Kumusta ang lagay mo? Masaya ka ba ngayon sa kabuhayan mo? Kumusta ang iyong pag-aaral? Kumusta ang iyong trabaho? Tila yata abala sa karera mo dito sa mundo. Huwag mo sanang kalimutan ang Diyos natin na namatay para sa'yo at para sa akin. Jesus ang kanyang pangalan, niligtas ka sa kamatayan. Tunay siyang nagmamahal sa'yo, kaibigan ko. Kumusta ka, kaibigan ko? Kumusta ang lagay mo? Masaya ka ba ngayon sa kabuhayan mo? Kumusta ang iyong pag-aaral? Kumusta ang iyong trabaho? Tila yata abala sa karera mo dito sa mundo. Huwag mo sanang kalimutan ang Diyos natin na namatay para sa'yo at para sa akin. Jesus ang kanyang pangalan, niligtas ka sa kamatayan. Tunay siyang nagmamahal sa'yo, kaibigan ko. Tunay siyang nagmamahal, si Jesus ay nagmamahal. Ang Diyos natin ay nagmamahal sa'yo, kaibigan ko.